Okay, Kasi go. na-inspire ako sa Morena, the label ni Ayin Bernos. Nice. Bakit jewelry na from the start? Kasi maarte ako eh. Hindi kasi feeling ko sobrang tingin nila sa atin. May generational wealth. Wait lang, alam ko maarte kasi kami. Kaya mukhang ganon. Pero kinuha ko lang yan sa bulaklak ng kapitbahay namin. So, My name is Cleo. I'm Kyla. We're here to talk about everything under the sun. Hi, I'm Cleo. and hi, I'm Kyla. And We are your Busy Besties. So, for our first episode, let's talk about how we started our businesses. Okay, you first, girl. Girl. Una nila tayong nakilala from TikTok. Feeling ko. Feeling ko ikaw. Ako pala. Feeling ko Ako medyo Ay! shy type. Yeah, so you guys might know me from TikTok. Ako yung nagbebenta ng nipple pasties. Ako feeling ko mas kilala niya yung brand ko, Tala by Kyla. So yeah, I am Kyla by Tala. Whatever. Ganun nababaliktad niyo. Okay, can you tell us your story, Cleo? Even if nakwento ko na to ng maraming beses na sa interview. Okay, sige. Ikwento mo sa amin Sige nga. sa paraang hindi pa namin alam. Wow! Yung Yung ano, no? mas raw. Yung Yeah. mas, sa paraang hindi ko pa nakikwento sa iba. Okay, ito, hindi talaga to alam ng mga tao. Sige na nga, yung totoong kwento na nga. No filter. No Di ba filter. kasi safe space to? Oo. Safe space din natin. Okay, Kasi go. na-inspire ako sa Morena, the label ni Ayin Bernos. Nice. Yeah, natatawa si Japet. Hindi ako natatawa kasi super love ko yung Morena, the label. Super love ko si Ate Ayin. And actually, I've met her several times. Pero I've never kwento that story. Na part yun. Kasi yung Morena the label, like, mga statement shirts siya, pero for Morenas. Yeah. Ako naman kasi, I was 15, like, I was going through my first heartbreak. May mga ganun-ganun nung high school. Parang wala pa ako napapatunayan sa mundo. Yeah. Gusto ko palang patunayan sarili ko. So, naglabas ako ng mga empowering statements and words of affirmation kasi love language ko. Sabi ko, why not? Gusto ko rin siya suotin, t-shirts. Kasi yan si Ate Ayin, di ba? Mga t-shirts siya. So ako, ang una kong mga nalabas dun, I turn pain into something beautiful. I will prove myself right. Yung mga ganun. Powerful talaga. Powerful talaga. Kaya unang nakilala si Hiraya Pilipina for our feminist shirts. Parang ganun. Yeah. So that's how it started. And alam ko, headline siya palagi na, nangutang ako ng 20,000 pesos from my parents. And marami nagsasabi na parang sana all, parang kaya lang makautang ng 20 mil from their parents, ganun. Pero kasi at that time, yung parents ko, they were real estate agents for more than a decade. And then in their early 40s, tsaka lang sila nag-venture into entrepreneurship. Kaya, enong time na yun, senior high school ako. So, pilian ng track, ABM ba, STEM ba? Diba? Ako, medyo sabi ko, gusto ko mag-STEM. Parang ganun pa ako. Kasi diba, Oo. you wanted to be a doctor yata. Doktor. Tapos parang YUMS din. Parang gusto ko maging, alam mo yun, medyo confused pa ako. Pero yung parents ko nag-push sa akin na, hindi mag-ABM ka. Ganyan. Nag-push. Seryoso talaga. Tapos, from there, naalala ko yung tinawagan ko talaga magulang ko, Ma, nagde-design na ako. Ano ba yung magandang pangalan ng brand ko? Naalala ko, pwede pa yun. Hiraya Pilipina. Naalala ko, gusto ko pa, Not Maria Clara. Ano nang mga names na naisip mo Oo, like palaban talaga. May pinaglalaban. So, yung 20,000 pesos na pinautang nila sa akin, pinag-ipunan pa yun ng magulang ko. Kasi hindi man kami sobrang mayaman. Like, alam ko, yun yung sinasabi sa TikTok na parang ganun. Pero talaga pinag-ipunan din nila kasi pinambili ko yun ng first 150 t-shirts. Yeah. Tapos yun yung pinrint. Tapos, natambak lang siya. Hindi nabenta. Gano'ng katagal A year. Hanggang sa nag-pandemic. So, siguro nakabenta ako mga pa isa-isa. Pero marami pa rin talagang natira. Hanggang sa nag-pandemic. So, binenta ko talaga siya. T-shirts, tote bags. Ang dami naming product na pinagdaanan. Unlike sa'yo kasi parang jewelry na from the start. I'm excited to hear about your story. Pero ako personally, dami kong produkto na pinagdaanan bago ko
natagpuan ang aking winning product, which is a nipple pasties. And from there, I intentionally decided na wag na tong ibang product lines. Kahit ang successful nun ng tote bags. Kasi super kasi sikat marami na ng tote bags. Tapos sabi, you have collaborations with other influencers. Oo, ganun. sobra. Pero sabi ko, hindi eh. Parang may nakikita akong potential sa nipple pasties and naguguluhan na yung mga tao. Ano ba taga binibenta Kung ano binibenta ko? Oo. Ang dami. All in one. Ganun. So sabi ko, hindi. Kailangan ko mag-niche down. Kailangan ko munang makilala for one thing before I decide to scale up. Scale wide. Yeah. So, yun, yung nipple pasties yung talaga nag-boom. And then, dinagdagan na namin ng different product lines regarding boob solutions talaga. And now, we're one of the leading boob solutions in the Philippines. Hindi man yung art. Okay, how about you, Miss Kyla? Okay, I think How did Tala by Kyla start? Take us along your journey in a way na hindi mo pa nakukwento rin sa iba. pressure binalik. May mga nalalaman ka sa akin. Yung sa akin, feeling ko, ang hindi nila alam kung gaano, 1 year din yun sa akin na hindi siya gumalaw. Kasi Right. nag-focus ako sa school, ganyan. Ano bang course mo? CFAD, advertising. So, hindi mo na magaling mag-drawing. Hindi ako gifted katulad ng mga klase ko dun. So, mahirap siya for me. Ang tagal, time-consuming. So, pero yung sa akin, mini-meet up ko lang din around UST yung mga buyers ko. Tapos ang bumibili lang din sa akin, mga kaklase ko. Pero, ang hindi ko siguro naikwento ay kung paano nakilala yung Tala. Kasi, kung paano ko naman stinart yung Tala, yun naman yung sinasabi ko lagi. Bakit jewelry na from the start? Kasi, ma-arty ako eh. Nung high school ako, nagsisell na ako ng yung 90s chokers na yung ginagawa mo mag-isa, yung nylon, ganon. So, binibenta ko siya sa mga lalaki kong kaklase para pang landi nila. Tapos yung nauso nga na black choker, di ba kasi uso dati yung 5 sauce, punk rock, mga ganon-ganon. So, yun yung binibenta ko. Right. After nun, bago ako mag-college, parang sabi ni mommy na wala daw ba akong gagawin. Pero hindi ko siya tinuloy-tuloy. Ano lang, parang Valentine's Day, sige, bibentahan kita pang ano mo. Ganon. Tapos nung bago ako mag-college, sabi ni mommy, wala ka bang gagawin buong summer, parang 6 months kasi yun yung transition na tayo ng school year. I go, okay, mabenta ako. Tapos pera mo ako ng money kasi di ko sure kung TBH, hindi ako aware noon sa mga financial issues ng parents ko. So, feeling ko lang, nung time na yun, binigay nila ng madali. Pero yeah, it turns out, hindi pala madali for our parents to give yung mga So, guys, hindi kami Anyways, nag-cry. Hindi kasi feeling ko sobrang tingin nila sa atin. May generational wealth. Wait lang, alam ko maarte kasi kami, kaya mukhang ganon. Pero fake it till you make it. Yeah. So, yun. Actually, ang hindi nyo alam ay, so nakilala yung Tala, diba, sa press flowers namin? Yun yung first. Kinuha ko lang yan sa bulaklak ng kapitbahay namin. So, oh my God! Thanks, neighbor. Feeling ko nga, sige nga, one of these days pupuntahan ko siya. Tapos bibigyan ko na siya ng regalo bigla na, yeah. thank you. Nadampot ko lang yun kasi ang cute tong flower. Tapos nag-boom siya. Tapos sabi ko, what flower is this? I don't even know. Okay. Alam niyo yung, ayoko sabihin, i-release ko na lang. Okay. Pero, dun siya galing. As after na pressure ako na parang, oh my gosh, paano to? Yeah. So, nagpunta ako ng Dangwa. Tapos nakita ko yung Baby's Breath. Yun yung unang Baby's Breath. Oh. Pero yung una ko ni-release, hindi siya Baby's Breath, guys. I don't even know what it is. Pero, so, yeah. meron pa pala. Akala ko Baby's Breath na yung first boom mo. Yung Baby's Breath, inspired lang pala by this. Yeah, bali one. basta press flower in general. Pero I don't know kung anong tawag dun sa flower na yun. Tapos after nun, yung Baby's Breath na. Tapos, they loved it. Yeah. Thanks, neighbor. I owe you a lot. How did the business impact my life? Actually, kasi nung sinimulan ko Hiraya Pilipina, hindi ko naman siya ina-expect na, parang mabubuhay pala ako nito. Mabubuhay nito pamilya ko. Yeah. Yung ganon, like, it was just a passion project. There was no expectation from it. Pero yeah, from there, I'm already financially independent from my parents since, I think, 17. I love it. Thank you, Janet. Bumili ka sa akin ng 1,000 shirts. Doon talaga nagsimula. Aww. Yeah. Okay, pang story yun next time. Oo, like next time. Next story yun. Comment down below kung gusto nyo
Feeling ko same tayo. Feeling ko lahat naman ng starting entrepreneurs, hindi nila iniisip na lalaki yung business nila enough na masusupport. Meron na yan. Meron yung mga Oh, parang... Okay, ako hindi ko alam. Ikaw din, di mo alam. Yeah. Oo. Ako din, di ko alam. Akala ko, kailangan ko lang di ako pagalitan ni mommy buong summer. Ganon. Okay. Ako, ang panakot sa akin ng magulang ko, magka-college lang ako sa amin-amin lang. Okay. So, ikaw, nagkayod ka talaga para... Ayoko dun mag-college. I mean, like, gusto ko, I applied Ateneo and Enderon, ganon. So, sabi ko, paano yun? Mahal ng tuition sa mga to. So, yun, talagang pinush ko. Pang-college ko talaga. Like, yun lang yung first goal ko. Gusto ko, makapag-college ako sa isang good school. From there, since first year ako nagbabayad ng tuition ko. So, yun yung parang first goal ko. So, sa simula pa lang, I feel like yung pinaka-obvious naman na reason on how the business impacts our lives is maybe financially. Mm-hmm. But maybe beyond that, I want to ask you, how did the business impact you beyond financial? I feel like, recently ko nga lang to na-realize, diba, na hindi lang pala talaga money yung pinaka-fulfilling na bagay sa buhay mo. Yeah. Like, sino ba yan? Hindi. Kasi parang, di ba sinabi ko sa'yo na before, ang success for me ay awards. Like, units sold. Yung mga ganon. Puro, pera pa rin di ba? Oh. Pero nung nag-podcast kami last time ni Cleo, tapos sinabi niya sa akin na, hindi ko alam kung natatawa ko, naiyak ko, pinipigilan. Basta yung sa 400K story, parang, also nung sinabi ni Daniel na, may special mission. Doon ko lang na-realize yung impact ko pala as a person, hindi as a business owner, but like as me. Girl, wait lang. Okay, go. I'll hold your hand. Hindi, parang kasing lagi ko iniisip na kailangan maging maayos ka lang na business owner para maging okay. Pero parang ang feeling ko ang naging impact sa akin ng business talaga ay naging better person ako, na I bring joy sa buhay na ibenta. Ganon. Na I inspire other people and like, sometimes I meet other people and then they tell me na nag-start sila mag-business dahil sa tala. Yeah. Diba? So, ako parang, okay. So, feeling ko ngayon ng definition ng success for me ay the lives I impact. So, kaya pag sabi ko sa'yo, diba, pagka, like, kahit anong achievement mo, I feel really happy for you. Wait, that's all for me. Iyak na siya, guys. Yeah, yun lang. Parang, dati kasi parang, kailangan ganito yung orders ko, ganito karaming orders, ganito kailangan kami yung may Best in Jewelry Award, ganon. Oh my God, yeah. Okay lang naman, pwede ko pa naman i-attain yun, pero feeling ko it's deeper for me now. Parang nag-grow ako as a person talaga. Yun lang, ayoko naman topic na ganito eh. I love that. Thanks. Ang cold na bigla. Naiyak. Ito, shinare ko to sa TED Talk ko. Kinausap ako ng HR ko. Oh my God. Nakakaiyak talaga to. Sabi niya sa akin, dinrop niya lang to out of nowhere lang. Pero sabi ko, Diyos ko po, ganun talaga siya. Heart drop siya sa akin. Pero sabi niya, alam mo, Cleo, papasalamat kami sa Hiraya. Kasi dahil sa Hiraya, wala na kami sa laylayan. Sabi niya, the freak. Kasi, di ba alam niyo man yung team ko ngayon, like nag-start, most of my team members, kahit HR ops head ko, lahat sila start like as packers. Talaga, fulfillment ecom head ko, start as packer talaga. And for me, that's more rewarding. I mean, dumarating na sa punto ng business na kailangan ko na rin mag-hire ng experts, consult with professionals. But, it's really rewarding kapag kasama mo from the start and nadadala mo pataas kasama mo. Like, hindi lang ikaw yung tumataas, pero pati sila. That's real fulfillment for me. Sa akin, feeling ko kasi, dahil emotional akong tao, yung mga na-track ko rin tao, very emotional. So, sila madalas yung kanari, walang mom, walang ganon. Tapos, naaano ako pagka sinasabi na parang, kasi kapag may birthday, kumakain kami, inuman kami lahat. Tapos nag-iiyakan kami. Okay. Tapos parang, okay, thank you kasi ganito kayo, ganyan. Hindi ko, basta, feeling ko lang, ang pinaka-effect niya sa aming lahat ay meron kami lahat pinatutunguhan. Parang ganon. Na may natutulungan kang tao. Yung sa amin kasi, employees sa amin, sa isang lugar lang sila lahat galing. Tapos, doon din kami malapit nakatira before. Okay. So,
parang ano sila eh, they're really proud pag sinabi nila na sa Tala sila nag-work. Tapos ako parang, Aw. Yeah. diba, ang nakaka-touch. Alam mo, it's so much hard. It's already difficult enough to start and build a business, but it's more difficult when you're building the business in public. Yeah. Grabe, super open to criticisms. Sometimes yung comment section ko, alam mo Feel yan? ikaw kasi, no, kilala ka nila kagad eh, kasi di ba YouTuber ka? Oh, pero like, small YouTuber lang ako, guys. Di naman ako nag-succeed talaga Pero as a kumbaga YouTuber. nung habang inaano mo nga yung Hiraya, mas out there ka na ikaw yung owner, yeah. ikaw yung ganyan. Yeah, actually. Ako tago ako eh. Tago ka, tapos recently ka lang nagpakilala. How does that journey work for you? Feeling ko mas madali dahil, well, mayaan kasi ako na person eh. At saka, parang feeling ko hindi ko rin kaya na parang, like sabi mo kanina, mataas yung walls ko. It's not, I'm not very open. So, okay naman siya for me. Pero feeling ko yung mga tao sa paligid ko, yun yung mas mahirap. Bilang panganay, like dapat perfect ka kasi. Naalala ko, parang yung first mo na lumabas sa Talo is yung collab pa yata natin. Yeah. Diba? Yun yung lang first time, alam, no? Oo. Alam ko Hindi rin, nila kilala nabanggit mo sino yun ako. sa akin Malalaman eh. lang nila kapag nag-comment ako, ganun. Pero hindi Yeah. Which is a good indicator of a successful business. Na parang, kasi we built our businesses not for ourselves man, but for other people. Yeah. And that's an indicator na the business is so much bigger than Us. you. Yeah. Than us. Yeah, feeling ko 24/7 ako nagtatrabaho before. Hindi ako nakikita ng friends ko. Hindi ako lumalabas. Natutulog ako sa office. Meron ako dun yung nilalatag na mattress. Matutulog ako, naggagawa ng bagong collection na ilalabas bukas na ipipicture ko ng 10 a.m. Tapos i-edit ko, tapos gagawa ulit ng bago. Ganun siya pa ulit-ulit. Talagang wala kang buhay. Yun sa akin. Sa'yo? For me kasi, nag-start akong mag-YouTube 14 ako. So, yun nung 14 kasi ako, kaya ako nag-YouTube, ito meron akong goal. Like, gusto mo ko maging gusto sikat ko maging na. big. Yeah. I wanted to be big, ganyan. Like, I wanted to make a living out of content creation. Yeah. Talaga. Tapos, ngayon, na-realize ko na, yung content creation, it's gonna be a supplementary career. It's not even, I don't even consider it a career. I just consider it as an instrument in Sorry, order ang gulo ko. to promote my business more. Kasi ako, for me, like, kung label, like, entrepreneur talaga yung gusto ko. Entrepreneurship talaga. But kung na-sacrifice man, siguro sa topic ng na-sacrifice yung youth ko, marami talagang mga problems, especially ngayon, lalo na ngayon. Feel ko na nga na-outgrow ko na yung college eh. I'm just pushing through. Last sem ko na, guys. Last sem ko na. Congrats! I'm excited. Feeling ko, ko lang ma-outgrow talaga. Alam niyo yun? Gumigising ako every morning ng Sabado para sa panitikan. Yeah. I love you, Miss Agnes. Panitikan. Doc Agnes. Pero, like, ang daming adult problems that I had to face na hindi nila alam na yung kaharap nila is just like, an 18-year-old. Pero yung expectation nila sa akin at that time, ang taas na sobra. Sobrang taas na. And I'm not regretting it. Hindi ko rin siya biniblame sa ibang tao kasi pinili ko naman to. And it's such a privilege to have that kind of problem. Nakita ko yung missionary ka sa IG. Ano yun? Yung sinabi mo na it starts as a dream and then some people they're counting on you. Tapos ngayon, you have to push through it. Yeah. Yun nga. It's something that you choose every day talaga. Oh my God. That's so true. Kasi, especially if may mga nakasalalay na sa business mo. Iba talaga. Iba yung pressure. No? Iba yung pressure. Grabe. Lalo na ngayon. Okay, share ko to. Let's just say that our TikTok shop is experiencing concerns talaga. Grabe, like, 60% of our sales kasi talaga come from TikTok. TikTok shop talaga. And dahil dun sa concern na yun, oh my God, we're like, it's been more than a week nang down yung TikTok 2 weeks na. Almost 2 weeks na. And alam mo yun, yung sales namin this March is
not on our usual. Yeah, not our kasi u- 60% Kasi yung 60% nawala of eh. our sales come from TikTok shop. And like, porket ba mababa yung sales namin this March is, hindi na ako magpapasweldo, hindi na ako magbuhay ng renta, hindi siya tumitigil. Like, yung fixed costs, hindi tumitigil. Dire-diretso lang siya kahit Dire-diretso anong lang. mangyari sa'yo. Oo. Oo. Exactly. And so, kailangan mo maging patatag. Like, it's a risk na, well, una, kailangan mo syempre ng backup plan. Kaya hindi talaga maganda to also lean on one platform lang eh. So, kung wala pa rin yung TikTok shop namin, pwede kayo mag-order sa Shopee at Lazada. Ano username? At Hiraya Pilipina. But aside from... Nandito. Nandito. Click the yellow basket below. Ano ba? So, bakit tayo napunta na sa topic na to? So, ayun, parang aside from having a backup plan, it's really hard kapag yung business mo is nasa point na marami ng matang nakatingin, marami ng employees na nakasalalay, and alam mong palaki pa siya. Kasi hindi naman paliit eh. It's either stagnant ka, it's either pababa ka or pataas ka. Wala namang stagnant eh. So, Feeling ko may stagnant. may stagnant. Mas mahirap yung sa stagnant kasi parang, mas madali kasi matansya eh pagka yung bumaba, kung saan nag-dip bigla. Tapos yung pag sa stagnant, parang, saan dito? Saan sa mga points na to? Mahirap siya paakyatin ulit. Pero wala ka naman choice gawin kundi i-try lahat. Ituloy lang. Wait, lang na na-sacrifice mo. Layo. Kasi ikaw binigay po yung IG story ko. But, I guess, Sorry. next episode. Next episode, yung na-sacrifice. But I think okay lang yun. Nasagot naman. Yeah. Tanungin ko naman. Una. Okay, so Janet, before we end the episode, I wanna ask you, what keeps you going? Naiyak na naman ako eh. It's always gonna be my team, my Tala team, my people. Yeah. I feel like, at this point, ang tingin ko na talaga sa kanila, extended family members ko. Like, Daniel na naman, wag na. Hindi kasi may sinabi lang siya na parang you have to do things kahit pagod ka or nasa bad mood ka or whatever. Kasi it's your responsibility. I feel like may time na nakalimutan ko yun sa buhay ko. Feeling ko kasi na okay, sige, last year, di ba nga sinabi namin, medyo intense yung mga pangyayari sa buhay namin ni Cleo last year, ganun. Tapos parang may time na gusto ko lang maging selfish onte na ako muna, parang ganon. You wanna pause? Akin na muna. Oo, parang pwede ako. Muna ako. Yeah, akin na. diba? So, damang-damang mo yun. So, parang medyo naligaw for a while na parang hindi ko yata to gusto. Hindi ko yata. As in, may ganong point, guys, na parang feeling ko hindi ko na to gusto. Tapos makakausap ko yung team ko. At matagal nila ako di nakikita, by the way. Sa bahay lang ako, nag-work from home ako, ganon. Tapos parang nabalik lang ako doon sa before na parang hanggang gabi kami dito, nagpapack ng orders, kasama nila ako, ganyan-ganyan. Tapos parang doon ko nga na-realize na hindi ko siya ginagawa for myself. Hindi rin para sa pamilya ko. Kaya naman nila buhay yung sarili nila. Like, it's really for my team. They inspire me to do better. Yeah. And also, of course, for the Tala Babes, because nalaman ko rin pagka nakakausap ko sila na hindi lang pala yung nadadala ko sa life nila. Hindi lang jewelry, hindi lang fashion accessories, hindi lang kung ano mang gastos. Like, they're actually really happy pag nakaka-receive sila. So like, in a way, like, I bring joy sa ibang tao. So, to strangers. Yeah, you don't even know me, but I love how you answered that question. Kasi una, sa team, like internal, before external. Kasi totoo yun eh. Like, it's hard to become parang a mission-driven brand. Nasasabihin mo, it's for our customers. We do it for our customers. When the team, yung internal team mo is wasak-wasak or doesn't have a good culture. So, I love how you answered it. And kitang-kita talaga siya sa Tala by Kyla. Thanks. Hindi mo tumanggap ng... Thanks. Ikaw, what keeps you grounded naman sa'yo? What keeps me grounded? It's really my younger self. What keeps me grounded? Kasi, grabe, ang dami ko pang life kwentos na hindi na share in public. Like, I'm
I'm very private kahit Yeah. kahit may TikTok video akong ina-upload every day. Very Hindi No. nila alam yung Oo, ang dami pa talaga nilang hindi Si Clea alam. talaga. Yeah. And yung younger self ko, grabe, like, ang tapang niya, ang dami niyang in-overcome. Na sometimes, ito masabi ko, marami siyang in-overcome, mag-isa lang, Yeah. ganon, na walang masasandalan. But then, she did it anyway. Kasi, alam niya, naniniwala siya sa sarili niya. And now, I'm living the life that without her is hindi ko mararanasan, hindi ko may experience. So, it's always rooting back to my younger self na nangangarap pa lang. It keeps me grounded na parang may point sa buhay ko na nangangarap lang din naman ako eh. Yeah. And hanggang ngayon, nangangarap pa rin ako. Alam mo yun yung pinakagusto ko about you. Alam mo talaga kung anong gusto mo. As in, yung self-love mo. Talaga? Oo, mataas talaga, girl. Talaga? Okay. Oo, may mga times na natitinag lang. Oo, natitinig. Natitinag. Titinag. Hindi medyo di tayo sure. Do I love myself today? Ganon. Pero talagang laging umaangat yung, hindi, pangarap ko to. Paglalaban ko, yung dreams ko, yung ganyan ko. Grabe. Period. And that's it for today's episode. May natutunan ba kayo? How about you, our besties? Share something na hindi nyo pa nakikwento kahit kanino. Yeah, this is a safe space. We don't judge. We'll try to reply sa comments as well. We will reply talaga. Yeah. Also, share us on your IG stories that you're listening to us. Kung ano yung favorite part nyo. That's true. See you next episode, bestie. Bye! Bye! Yeah, feeling ko nakita na nila kung sino talaga kami sa person. Hi, besties! Do not forget to subscribe and follow us for more besties chicas.